Napakakupad mo, Fia! Wala na bang ibibilis ang paghuhugas mo ng mga pinggan? Pasensya na po, auntie. Sumama po kasi yung pakiramdam ko kaninang umaga, kaya hindi ko po agad to natapos. Anong gagawin mo? Tumunganga ka na lang habang marami tayong customer na naghihintay sa labas? Bakit ba kasi kung kailan oras ng trabaho tsaka ka nag-iinarte dyan? Sige po, auntie. Sandali lang po, patapos na rin po ako dito. Bagamat namilipit sa sakit at pinagpapawisan ng sobra, pinilit pa rin ni Fia ang kanyang sarili na kumilos sa kusina. 13 anyos pa lamang siya, ito na ang nakasanayan niyang gawin. Ulilang lubos na siya at tanging ang kanyang tiyahin na lamang na si Miranda ang may natitirang awa para kupkupin siya. Kaya't kahit napakarami nitong utos, pakiramdam niya'y wala siyang karapatang magreklamo dahil utang niya rito ang kanyang buhay. Matapos niyang hugasan lahat ng tambak na pinggan sa kusina ay nagmamadali siyang lumabas para tumulong sa pag-iintindi ng mga customers. Isa-isa niyang kinuha ang mga order ng mga ito. Subalit sa sobrang pagod niya, ay hindi sinasadyang matapunan niya ng pagkain ang isa sa mga customer, kaya't nag-aapoy ito sa galit na tumingin sa kanya. Ano ba naman yan? Bakit napakapatak mo magtrabaho? Nagulat na lang si Fia dahil sa malakas nitong sigaw. Dali-dali siyang kumuha ng malinis na tela para punasan ng damit ng babae. Pero mabilis itong lumayo sa kanya at galit na tinabig ang kamay niya. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi ko po kasi talaga napansin ang biglang pagsulpot niyo sa likuran ko. At talaga nangangatwiran ka pa? Ikaw na nga tong mali. Ikaw pang may ganang mambaliktad sa sitwasyon? So, kasalanan ko pa talaga kung bakit mo ako natapunan ng pagkain. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Pasensya na po talaga kayo. Sa susunod po, magdodobling ingat po ako. At kumaasa ka pa talagang masusunod ang pagkikita natin. Hinding-hindi na ako babalik dito sa karinderya nyo. Kung ikaw lang din naman ang puro palpak sa trabaho, makakasalubong ko. Akmang sasagot sana ulit si Fia kung hindi lang biglang sumingit ang tiyahin niya sa usapan. Pasensya na po kayo, ma'am. Kung sakit sa ulong inabot nyo rito sa pamangkin ko. Ako na pong bahala sa kanya mamaya. Dapat lang pagsabihan mo yung pamangkin mo. Ang kapal na mukha niyang dumihantog damit ko. Padala pa sa akin to ng asawa ko galing abroad. Gusto niyo po bang ipaglaba ko na lang po kayo, ma'am? Hindi ko rin po ginustong matapunan kayo eh. Huwag na, at baka lalo mo lang masira to. Aalis na lang ako rito bago pa tuluyang masirang araw ko sa'yo. Mangiyak-ngiyak na lamang si Fia sa sobrang hiya. Nang makaalis ang masungit na customer na babae, ay isamang masamang tingin ang ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin. Sa tingin pa lang na yun, alam na niya kaagad na pagagalitan siya nito mamaya. Bagamat mabigat ang kalooban niya sa nangyari ay wala naman siyang ibang pwedeng gawin kung hindi ang magpatuloy na lang sa pagtatrabaho. Mabuti na lang din at makalipas ang ilang oras ay dumating na rin ang kaibigan niyang si Vince na may mga dalang pagkain at gamot. Hanggang ngayon talaga, napakatigas pa rin ang ulo mo, Fia. Hindi ba't sinabi ko sa'yo kagabi na magpahinga ka muna ngayong araw? Hindi ko naman pwedeng gawin yun, Vince. Lalo pat mag-isa lang si auntie nang nagpapatakbo ng karinderya. Ako lang ang maaasahan niya rito. May dalawa naman siyang anak na lalaki, di ba? Napakabatugan talaga ng dalawang yun. Sila ang malalaking katawan pero hindi sila magkusang tumulong at magtrabaho. Tingnan mo nga yung sarili mo. Oh. Sa tingin ko, bumaba na naman ang timbang mo dahil hindi ka kumakain sa tamang oras at nagpapahinga. Wala naman akong ibang magagawa kung hindi ang sumunod kay auntie eh. Siya na lang ang pamilyang meron ako, Vince. Kapag umalis ako sa poder niya, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Napaiyak na lamang si Fia nang maalala niyang sitwasyon ng buhay niya ngayon. Bukod sa pagiging ulila, napakahirap din ng buhay niya. High school lamang ang tinapos niya at hindi na siya nakatungtong pa ng kolehiyo para tulungan ang kanyang tiyahin sa paghahanap buhay. Madalas ay hindi niya maiwasang mainggit sa mga kaedaran niya, sapagkat walang ibang iniisip ang mga ito kundi ang mag-aral lamang. Subalit sa kabila ng hirap na pinagdadaanan niya ay hindi niya pa rin maiwasang umasa na sana balang araw ay dumating ang araw na tuluyan ng pumabor ang tadhana para sa kanya. Habang umiiyak ay naramdaman na lamang ni Fia ang marahang paghagod ng kamay ng matalik niyang kaibigan ni si Vince sa likuran niya. Kaunting tiis lang, Fia. Kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, mag-aanap agad ako ng trabaho. Kapag nakapag-ipon ako, kukunin kita dito at ikaw naman ang pag-aaralin ko.
Hindi mo naman kailangan gawin yun, Vince. Alam ko naman kapag natapos ka sa kolehiyo, gusto ng mama mo na magpunta ka sa ibang bansa. Hindi mo kailangan sayangin ang oras mo sa akin. Masaya na ako na matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Hindi ako papayag na mangyari yun, Fia. Gusto kitang tulungan na mabago ang takbo ng buhay mo. Dahil yun din naman ang ginawa mo sa akin ng mga panahong problemado ko. Napakabuti mong kaibigan. Kaya ipinangako ko talaga sa sarili ko na darating ang araw na ako naman ang makakabawi sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Vince ang kamay ng dalaga at sa puntong yun ay nabawasan ng lahat ng bigat sa dibdib niya. Maraming salamat, Vince. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Napangiti na lamang sila sa isa't isa matapos ang usapang iyon. Pagsapit ng gabi ay inaasahan na ni Fia kung anong aabutan niya. Nasa may pintuan pa lamang siya ay narinig niya na kaagad ang pag-aaway ng kanyang tiyahing si Miranda, pati na rin ang panganay na anak. Talaga bang wala kang balak ayusin ang buhay mo, Jello? Puro kabarkada, lakwatsa, bisyo. Aba, akala mo atay napakadali ng trabaho sa karinderya. Nagkakanda kuba na ako sa pagtatrabaho. Tapos ito lang isusukli mo sa akin. Masyado na masakit ang ulo ko para sa panibagong drama, ma. Hindi ko naman hiniling sa inyo na pag-aralin niyo ako eh. Kung matagal nyo na sana akong pinatigil noon, eh di sana wala kayong problema ngayon. Naririnig mo ba lahat ng sinasabi mo, Jello? Wala ka talagang utang na loob. Ang dami-dami na nga nating gastusin dito sa bahay. Nag-aksaya ka pa ng oras para dyan sa pagbili ng mga alak mo. Halos mabasag ang tenga ni Fia dahil sa sigawang yun. Sa tuwing uuwi siya, paulit-ulit na senaryo na lamang ang naaabutan niya. Sa takot na mapagbuntungan ng galit, palihim siyang pumuslit papasok ng kwarto. Masyadong masama ang pakilasan niya, kaya't nagdesisyon siyang matulog. Subalit wala pang isang oras mula na makapagpahinga siya ay bigla na lamang siyang nakarinig ng kaluskos mula sa loob ng kwarto. Kaagad din siyang napatayo mula sa kanyang kama nang makita niyang pinsan niyang si Jello na hawak ang wallet niya kung saan niya inilalagay lahat ng naipon niyang pera. Ano pong ginagawa niyo sa wallet ko, Kuya Jello? Tinatanong pa ba yan, Fia? Malamang, manghiram ako ng pera. May pupuntahan akong party mamaya kasama ang mga barkada ko. At nangako ko sa kanilang ililibre ko sila. Ilang beses na po kayo nangihiram sa akin ng pera pero hindi niyo naman po binabalik. Parang awan niyo na po, Kuya. Huwag niyo naman pong kunin yung ipon ko. Ibabalik ko nga, di ba? Bakit ba ang kulit mo? At pwede ba? Huwag ka masyadong maingay. Kapag nalaman ni Mama na aalis ako ngayong gabi, malilintigan ka talaga sa akin. Sa sobrang desperada ni Fia, tumakbo siya palapit sa kanyang pinsan at sinubukang kunin ang wallet niya, subalit pagalit lamang siya nitong tinabig. Ano ba, Fia? Sinabi nang hihiramin ko lang eh. Bakit ba ang damot-damot mo, ha? Parang awan niyo na po, Kuya. 3 taon ko rin pong inipon yan para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Masyado pong magastos magkolehiyo kaya sana ibalik niyo na lang po sa akin lahat ng pera ko. Nang dahil sa pagmamakaawa, malakas na napatawa si Jello habang nakatingin sa kanya nang may halong pangiinsulto. Ang pag-aaral? Naririnig mo ba sarili mo, Fia? Hindi ka na papasok sa eskwelahan dahil tutulungan mo si Mama sa karinderya. Huwag ka masyadong mataas ang pangarap dyan dahil inaaksaya mo lang oras mo. Bilang nakakatanda mong pinsan, mas alam ko kung anong nakakabuti sa'yo. Dito ka na lang sa loob ng bahay dahil sigurado naman akong wala kang magiging direksyon sa buhay mo eh. Napahikbi si Fia sa masasakit na salitang yun, subalit hindi pa rin siya nagpatalo. Sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan niyang ilaban ang pangarap niya. Maawa na po kayo, Kuya. Halos hindi na po ako kumakain at matulog para lang maipon kong perang yan. Gustong-gusto ko po talaga ulit makapag-aral. Pumapayag na po ako kahit bumawas po kayo ng kaunti. Basta huwag niyo lang po sanang ubusin. 10,000 ang kailangan ko dahil masyadong mahal ang pupuntahan naming bar. Huwag ka nga magdrama dyan, Pia. Kapag nainis ako sa'yo, isusumbong kita kay Mama. Sigurado naman akong kinupit mong lahat ng to sa karinderya eh. Hindi po, Kuya. Hindi ko po kayang pagnakawan si Tita. Tipo yan sa akin ng ilan sa mga customers natin. Pinaghirapan ko pong perang yan kaya hindi naman po tama na basta-basta na lang yun yung kunin yan. Tumigil ka na sa kakaiyak mo, Fia. Kapag sinabi ko kay Mama na ninakawan mo siya, siguradong akong paniniwalaan niya. Sa tingin mo ba, may iba ka pang mapupuntahan kapag pinalayas ka dito sa bahay? Wala nang iba pang sasalo sa'yo dahil isa kang malas. Kaya kung ako sa'yo,
Titigil na ako sa pag-iyak ko dyan. Bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko. Sa kabila ng lahat ng pagmamakaawa, sa huli ay walang ibang nagawa si Fia kundi tanggapin na lamang ang napakasakit na pangyayaring yun. 3 taon siyang nagtiis at naghirap para maipon lamang ang perang yun, pero sa isang iglap ay bigla na lamang nung naglaho na parang bula. Mas minabuti niya na ring hindi na magsumbong pa sa kanyang tiyahin dahil alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, siya pa rin ang magmumukhang mali sa paningin nito. Sa puntong yun ay wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Gustong-gusto niyang lumaban, subalit hindi niya alam kung paano. Kinabukasan, bagamat mabigat ang kanyang loob, wala siyang ibang nagawa kundi magpatuloy sa pagtatrabaho. Umaga pa lamang ay mainit na kaagad ang ulo ng kanyang tiyahin sa kanya. Bakit ba nakasimangot ka, Fia? Gusto mo bang ma-high blood naman ng mga customers natin dito? Nang dahil sa sigaw na yon, napatigil si Fia sa pagkutulala at sinubukang ngumiti bago humarap sa kanyang tiyahin. Pasensya na po, auntie. Medyo hindi lang po maganda ang gising ko ngayong araw. Problema ko ba yon? Baka nakakalimutan mo na may kasalanan ka pa sa akin kahapon. Nang dahil dyan sa pagiging malamya mo, nagagalit na sa'yo mga customers natin. Sabihin mo nga sa akin, Fia. Nagre-reklamo ka na ba sa mga trabahong ibinibigay ko sa'yo? Hindi naman po ako sa nagre-reklamo, auntie. Huwag po kayo mag-alala. Babawi po ako sa inyo ngayong araw. Aba dapat lang. Sa susunod na pumalpak ka na naman sa trabaho, lumayas ka na sa pamamahay ko. Mainit na nga ang ulo ko sa 2 kong anak, dumadagdag ka pa. Ikaw talagang malas sa pamilya namin eh. Simula nang ampunin kita, nagkadaleche-leche ng buhay ko. Kumirot ang dibdib ni Fia sa mga salitang yun, pero wala nang luhang lumabas pa mula sa mga mata niya. Masyado na siyang sanay sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang tiyahin, kaya't hindi na siya naaapektuhan sa mga yun. Sa takot na magalit na naman ito ay dinoble niya na lamang ang sipag sa trabaho. Subalit isang gabi, nang unti-unti nang maubos ang kanilang customers ay hindi na inaasahang isang gusgusing lalaki ang bigla na lamang pumasok. Nakasalamin ito at may dalang tungkod na para bang kinakapa niya ang kanyang dadaanan. Sa sobrang pag-aalala ay nagmamadaling nilapitan ni Fia ang lalaki. Ano pong nangyayari sa inyo, sir? Bakit po ganyan ang itsura niyo ngayon? Nanakawan po ba kayo? Akmang sasagot na sana ang lalaki, subalit bago pa man yun nangyari, ay pareho silang nagulat dahil sa lakas ng boses ni Miranda. Bakit ka nagpapasok ng pulubi rito, Fia? Gusto mo ba talaga masirang imahe ng karinderya natin? Kaya basta-basta ka nalang nagpapapasok dito ng mga taong amoy basura. Nakakaawa naman po kasi siya, auntie. Sa tingin ko, napagtripan siya ng masasamang tao sa labas kaya naging ganitong itsura niya. At isa pa po, bulag siya. Kaya mas kailangan niya po ng tulong natin. Hindi to charity, Fia. Naghahanap buhay tayo dito. Kung gusto mong magpakabayani sa pagtulong, lumayas ka na sa harapan ko. Minamahalis na nga tayo ngayong araw dahil kakaunti ang customer. Tapos papairali mo pa yung awa mo. Napatingin si Fia sa gusgusing lalaki na hindi man lang umiimik. Maliban sa pagiging bulag ay buong akala niya'y pipirin ito, kaya't mas lalo siyang naawa sa kondisyon nito. Sige na, Fia. Paalisin mo ng lalaking yan dahil magsasarado na tayo. Sa takot na mas lalo pang magalit ang kanyang tiyahin ay inalalayan ni Fia palabas ang lalaking gusgusin. Nang makalabas sila ay may 2 pang customer na pumasok. Subalit sa halip na ipagtabuyan ng tiyahin ay nakangiting naghanda ito ng pagkain. At dahil hindi na kaya ng konsensya niya na basta lamang iwan ng lalaki ay muli niya itong kinausap. Sir, maupo muna po kayo rito sa may labas. Kukuha lang po ka ng pagkain. Nanatiling walang sagot ang lalaki, kaya't nagmadaling pumasok sa loob si Fia. Palihim siyang kumuha ng tinapay at tubig at muli niyang binalikan ng lalaki. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita niya ito na tahimik na naghihintay. Sir, kumain na po muna kayo. Pasensya na po sa lahat ng mga sinabi ng tiyahin ko kanina ha. Pasensya na rin po kung ganito lang pong may bibigay kong tulong sa inyo. Matapos sabihin ni Fia ay nagulat na lamang siya nang biglang ngumiti ang lalaki at nagsalita. Maraming salamat. Nakakapagsalita po pala kayo, sir. Bakit po hindi man lang kayo umimik kanina habang nagsasalita si auntie? Kung sinabi niyo po siguro na may pambayad kayo, baka hindi niya kayo pinalabas kanina. Totoo naman na wala akong pera. Kaya kasalanan ko rin na basta-basta na lamang akong pumasok sa loob. Nagugutom na rin kasi talaga ako eh. Paano po kayo nakarating sa karinderya namin?
Bulag po ba talaga kayo o trip nyo lang pong mag-shade sa gabi? Mahigit 1 taon na rin akong bulag. Nakarating lang ako sa karinderya nyo kanina kasi may sinusundan akong amoy. Masyado kasing masarap ang niluluto nyo eh. Ang galing nyo naman po, sir. Pero mabuti naman po at walang nangyaring masama sa inyo. Sa susunod po, wag na kayo maglalakad mag-isa rito sa kanto namin. Marami pa naman pong masasamang loob. Kasama ko naman ang pinsan ko kanina pero napahiwalay ako sa kanya. Hindi ko rin naman kasi siya matawagan dahil nanakawan ako. Saan po ba kayo nakatira? Para ihahatid ko na lang po kayo, sir. Lumalalim na rin po kasi ang gabi at lalo lamang po kayo mapapahama kung mag-isa kayo ngayon. Sa tingin ko, masyado na ako nagiging abala sa'yo. Napakaraming tinapay na pinakain mo sa akin at ayoko abusuhin ng kabaitan mo. Ayos lang po yun. Huwag na po kayo mahiya sa akin. Tapos na rin naman po yung trabaho ko. Mamaya, siguradong may oras pa ako para ihatid kayo. Alam mo, ang dami ng kamalasan na nangyari sa akin ngayong araw. At mabuti na lang nakausap kita. Bibihira na lang makatagpo ng babaeng kasing bait mo. Napangiti si Fia sa mga papuring natanggap mula sa katabi niyang lalaki. Akmang sasagot na sana siya nang bigla na namang sumigaw ang kanyang tiyahin. Sa sobrang pagkataranta niya, ay bigla na lamang siyang napatayo. Naku sir, siglit lang po ah. Mukhang may uutos naman po sa akin si auntie. Kung ayos lang po sa inyo, pwede po bang dito na lang po muna kayo maghintay? Kalahating oras lang naman po at magsasara ng karinderya namin. Kapag natapos po ang trabaho ko, tsaka ko lamang po kayo maihahatid. Ayos lang ako rito. Huwag ka mag-alala pa sa akin. At oo nga pala, huwag mo sanang mamasamain pero gusto ko sanang malaman kung anong pangalan mo. Sofia po ang pangalan ko. Pero pwede niyo po akong tawaging Fia dahil yun naman po ang nakasanayan ko. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay sa ere at nakangiti naman yung tinanggap ni Fia. Ako naman si Zack. Maraming salamat sa tulong mo, Fia. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan nilang dalawa bago sila tuluyang mawalay mula sa isa't isa. Nang makapasok si Fia sa loob ay kaagad na niyang sinimula ng paghuhugas ng mga tambak na pinggan para mabilis siyang matapos sa kanyang trabaho. Nahihiya siyang pag-antayin si Zack sa labas, lalo pat mukhang pagod na ito. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay mabilis siyang pumunta sa upuan sa labas kung saan niya iniwan ang bulag na lalaki, subalit laking gulat niya dahil wala na ito doon. Sa sobrang pag-aalala niya, hinanap niya ito sa buong paligid pero hindi na niya ito nakita pa. Makalipas ang 1 linggo, wala nang naging balita pa si Fia tungkol sa lalaking yun. Hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na bagamat bulag at gusgusin ang itsura nito, nung una nilang pagkikita ay litaw na litaw pa rin ang angking kagwapuhan nito. Matangkad ito kumpara sa kanya, moreno at maganda rin ang boses. Bagamat malalim ang kuryosidad niya para sa lalaking yun ay unti-unti na rin niya yung nakakalimutan sa pagdaan ng mga araw. Makalipas ang 3 taon, wala pa ring pagbabago sa buhay niya dahil mas lalo lang itong humihirap sa tuwing nasa poder siya ng kanyang tiyahin na si Miranda. Ganyan ka na ba talaga kabastos, Fia? Bakit mo naman sinasagot-sagot ang ninong mo? Ako tuloy yung napahiya sa kanya dahil dyan sa ginagawa mo. Nasabi ko naman po sa inyo na masyado siyang bastos, auntie. Bakit po ba ako palaging inuutusan na magdala ng pagkain dun sa bahay nila? Nandiyan naman po si Kuya Jello, si Kuya Gilbert. Oy, Fia! Wag mong idadama yung pangalan ko sa usapan ha. Wala kang karapatang utusan ako. Dahil sampid ka lang naman sa pamamahay na to. Madali lang naman ang trabahong yun, Kuya Jello. Dadalhin mo lang naman yung order nila eh. Kung madali pala, Fia, di ikaw nang gumawa. Bahala na nga kayo dyan. Mainit na nga ulo ko, lalakas pa ng boses ninyo. Naiiritang pumasok si Jello sa kwarto. Sa puntong yun, buong akala ni Fia ay mahihinto ng usapan nila. Subalit nagulat na lamang siya nang biglang hilain ni Miranda ang buhok niya. Hindi pa ako tapos sa'yo, Fia. Bumalik ka nga din doon sa ninong Gino mo. Dalhin mo itong mga panibagong pagkain niluto ko. Hindi pwedeng magalit siya sa atin. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko, auntie? May kakaiba po sa ugali ni Ninong Gino. Hindi po ako komportable sa presensya niya. Kaya pwede po bang kahit ngayon lang, makinig naman po kayo sa nararamdaman ko. Walang mararating ang buhay mo kung puro lang nararamdaman ng iisipin mo. Malaking utang natin sa ninong Gino mo. Kaya kung hindi ka susunod sa akin, pues, lumayas ka na lang sa pamamahay ko. Sa puntong yun ay punong-puno ng nararamdaman ni Fia.
Matagal na niyang gustong sumabog sa matinding sama ng loob pero ginagawa niyang lahat para pigilan yun. Subalit sa araw na yon na hindi na talaga niya kinakayang pakisamahan pa ang ugali ng ginang. Katulong lang po ba talagang turing niyo sa akin? Wala po ba kayong pakialam sa akin bilang pamangkin niyo? Hirap na rin po ako sa buhay na to, auntie. Pero hindi po ako tumigil na gawin ang lahat para sa inyo. Abat, nagre-reklamo ka na ngayon, Fia? Para sabihin ko sa iyo ako lang nag-iisang kapamilya mo na tumanggap sa iyo. Bata ka palang pinagpasapasahan ka na ng ibang kamag-anak natin. Kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako Pasalamat ka nga't kinupkop ka at pinakain pa kita eh. Tama po kayo, auntie. Malaki nga pong utang na loob ko sa inyo. Pero sa tingin ko naman po ay nabayaran ko na yun sa araw-araw kong pagtatrabaho sa inyo. Gusto ko lang naman pong maramdaman na may malasakit at magmamahal din po kayo para sa akin. Ay nako, tagilan mo nga ako dyan sa mga kadramahan mo. Seryoso ako sinasabi ko, Fia. Kapag hindi mo dinala itong mga pagkain niluto ko sa ninong Gino mo, pues, huwag ka na magpapakita pa sa akin. Muling napatingin si Fia sa isang supot na may lamang mga pagkain. Hindi maiwasang umusbong na naman ang takot sa puso niya nang bumalik sa isipan niyang lahat ng mga nangyari kahapon. Lumaki man siyang walang mga magulang. Malino naman sa isipan niya kung ano ang mali at tama. At kahit ano pang sabihin ng kanyang tiyahin ay hinding-hindi niya ibababa ang sarili niya para lamang sa ibang tao. Ano pong gagawin niyo kapag napahamak ako sa pagdadala ng mga pagkain yan? Ipagtatanggol niyo po ba ako kay Ninong Gino kapag may ginawa siyang masama sa akin? Kung may gawin man siya sa'yo, di abuswelto na ako sa mga utang ko. Huwag ka masyadong magmalinis pa Sumunod ka na lang sa utos ko. Patapon na rin naman na yung buhay mo kaya huwag ka nang umasa pang magbabago pang kapalaran mo. Kung ganyan lang din naman po palang tingin niyo sa akin, sana po hindi niyo na lang ako kinupkop. Sana hinayaan niyo na lang ako mag-isa. Mas maaalwan pa po sigurong buhay ko sa lansangan kaysa makasama kayo rito. Nang dahil sa lahat ng mga sinasabi niya, isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi niya. Wala ka talagang utang na loob, Fia! Masyadong masama ang ugali mo. Kaya hindi na ako magtataka pa kung puro kamalasan na lang nangyari sa'yo. Umalis ka sa harapan ko. Lumayas ka rito at huwag ka nang babalik pa. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ni Fia habang isa-isa niyang iniimpake lahat ng mga gamit niya. Labis ang kanyang pagsisisi kung bakit ngayon niya lang naisipang umalis sa poder ng kanyang tiyahin na walang ibang ginawa kundi pahirapan siya. Nang makalabas siya mula sa bahay na yon ay kitang-kita niya ang nakakadiring tingin sa kanya ng ilan sa mga kapitbahay ng kamag-anak niya. Hindi rin siya pinapansin ng lahat ng mga pinsan niya na may mataas na pinag-aralan dahil alam niyang kinahihiya siya ng mga ito. Sa puntong yun ay ramdam na ramdam niya kung gaano siya ipagtabuyan ng lahat. Bagamat masakit, tinanggap niya na rin ang katotohanang wala ni isa sa mga kamag-anak niya ang totoong may malasakit sa kanya. Habang naglalakad siya sa kawalan ay tumunog ang cellphone niya. Mabuti na lang at sa kabila ng mga masasamang bagay na nangyari sa buhay niya, ay nasa tabi pa rin niyang nag-iisa niyang kaibigan na si Vince. Matapos niyang ikwento rito ang lahat ng nangyari sa kanya ng araw na yon ay kaagad siya nitong sinundo at dinala sa bahay nila. Kung pumayag ka lang sana sa alok ko na dito ka na lamang manirahan sa bahay namin, noon pa dapat panatag ang loob ko, Fia. Sigurado ka bang ayos ka lang? Wala bang masakit sa'yo? Napangiti na lamang si Fia dahil ramdam niya kung gaano katotoo ang pag-aalala ng kanyang matalik na kaibigan para sa kanya. Hindi man sila magkadugo, subalit isang nakakatandang kapatid na rin ang turing niya dito. Ayos lang naman ako, Vince. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag sumobra ng ginagawa sa akin ni Auntie, magkukusa na akong umalis sa poder niya. Huwag ka mag-alala. Ngayong wala ka na sa bahay niya, siguradong ligtas ka rito. Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Busog pa naman ako, Vince. Mas gusto ko lang talaga makapagpahinga. Kagabi pa kasi ako walang maayos na tulog eh. Mabuti pa nga't matulog ka na lang muna. Komportable ka ba rito sa magiging kwarto mo? Nilibot ni Fia ang kanyang paningin. Hindi na napigilan ang sariling mapaluha nang mapagtanto niya na yun ang unang beses na magkakaroon siya ng maaliwalas na kwarto. Oo naman, Vince. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Huwag mo nang isipin pa yun, Fia. Kapag may iba ka pang kailangan, huwag ka mahiyang magsabi sa akin.
Napalitan ng isang matamis na ngiti ang mga luhang pumapatak sa pisngi ni Fia. Nang makaalis si Vince ay doon lang siya tuluyang nakaramdam ng isang totoong pahinga na kailanman ay hindi niya naramdaman nung nasa puder pa siya ng kanyang tiyahin. Makalipas ang 2 araw na paninirahan sa bahay ng matalik na kaibigan, buong akala ni Fia ay simula na ito ng pagbabago ng buhay niya. Bukod kay Vince ay ramdam niya rin ang mainit na pagtanggap ng mga magulang nito sa kanya na hindi niya naramdaman noon. Umaasa siyang magkakaroon na siya ng isang tunay na pamilya. Subalit kinabukasan, walang pasabing pumasok sa kwarto ang ginang na si Dina, ang ina ni Vince. Magandang hapon po, Tita Dina. May gusto po ba kayong ipagawa sa akin? Sanay na sanay naman po ako sa kahit na anong gawaing bahay eh. Nakangiti si Fia habang ipinagmamalaki ang bagay na yun. Subalit kaagad na napawi ang ngiti sa labi niya nang makita niya ang totoong emosyon ng ginang. Halata kasing may lihim na galit ito sa kanya. Talaga bang wala nang natitirang hiya pa dyan sa katawan mo? At pilit mong ipinagsisiksikan ang sarili mo dito sa bahay namin? Nagulat si Fia nang marinig niya ang mga salitang yun. Nung unang beses siyang dumating doon ay mainit ang pagtanggap na ibinigay ng lahat sa kanya, kaya't buong akala niya ay wala na siyang dapat ipangamba pa. Madalas din siyang pinaglulutuan ng pagkain ng mga magulang ni Vince, kaya naging komportable na rin siya dito. Hindi niya lubos akalain na lahat pala yun ay pagpapanggap lamang. Ano pong ibig nang sabihin, Tita Dina? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Fia. Ngayong wala rito sa bahay ang anak ko, sasabihin ko na kung ano ang totoo. Hindi ko gustong nakikitira ka dito sa amin. Pinapakisamahan ka lang naman namin dahil sa pakiusap ng anak namin. Hindi ako komportabling nandito ka sa pamamahay namin, Fia. Pasensya na po. Ngayon ko lang nalaman na ganyan palang nararamdaman niyo. Hindi ko rin naman po gustong ipagsiksika ng sarili ko dito eh. Sadyang wala lang po talaga akong malapitan kung hindi si Vince. Matagal ka nang ikinukwento sa akin ng anak ko at sinabi niyang sa aking espesyal ang pagtingin niya sa'yo. Pero sana, maintindihan mo rin ang saloobin ko bilang ina niya. Hindi kita gusto para sa kanya. Napakahirap ng pinagdaanan naming mag-asawa, parang nang igapang siya sa pag-aaral. Tapos mapupunta lang siya sa isang katulad mo? Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ba? Opo, high school lang pong natapos ko. Mataas ang pangarap ko para sa anak ko, Fia. Gusto ko siyang makapunta sa ibang bansa at makahanap ng babaeng karapat-dapat para sa kanya. Pero kung patuloy ka lang na pagdikit sa kanya, posibleng maghirap lang ang buhay ng anak ko. Kung totoong kaibigan ang turing mo sa kanya, hayaan mo na lang siyang matupad niya ang mga pangarap niya. Mapait na napangiti si Fia kahit na sobrang bigat ng loob niya. Gustong-gusto niyang umiyak sa pagkakataong yun dahil umasa naman na siyang magiging maayos ang takbo ng buhay niya. Subalit sadyang napakalupit nga talaga ng tadhana sa kanya dahil hindi niya pa rin magawang makawala sa mapait na buhay na meron siya. Naiintindihan ko po lahat ng sinasabi niyo, Tita Dina. Pasensya na po kayo sa abalang ginawa ko. Huwag po kayo mag-alala. Ngayon din po ay magliligpit mo ako ng mga gamit ko. Mas mabuti na nga na ngayon pa lang ay umalis ka na, bago ka patuluyang abutan ng anak ko dito. At huwag ka na yung magpapaalam sa kanya, dahil sigurado akong pipigilan ka lang niya. Putuli mo ang lahat ng koneksyon mo sa kanya. Matapos na sabihin ng mga salitang yun ay lumabas na ng kwarto ang ginang. Samantalang napaluha na lamang si Fia habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay kaagad na rin siyang umalis. Sa puntong yun ay wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Binalak niya na lang na magpalipas ng gabi sa kalsada, subalit bago pa man siya makahanap ng isang magandang pwesto ay inabutan siya ng isang malakas na ulan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan ay halos tangay na rin ang katawan niya dahil wala siyang mahanap na masisilungan. Makalipas ang halos 2 oras na paglalakad ay naramdaman niya ang paghihina ng katawan niya hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Samantala, habang tahimik na nagmamaneho, nagulat na lamang si Zack, pati na rin ang pinsan niyang si Nathan, nang makita nila sa isang babaeng bigla na lamang bumagsak sa gilid ng kalsada. Sa sobrang pag-aalala nilang dalawa ay mabilis nilang tinulungan at ipinasok ang kawawang babae sa loob ng kotse. Nakakaawa naman ang babaeng to. Basang-basa na rin lahat ng gamit niya. Ano kayo nangyari sa kanya, Zack? Habang walang malay ang babae ay mariing pinakatitigan siya ni Zack. Mabilis din niyang kinuha ang litratong nasa wallet niya
At laking gulat niya nang mapagtanto niyang tuluyan na niyang nakita ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Kamukhang kamukha niyang babaeng nasa litratong yan, Zack ah. Huwag mo sabihing siya ang first love mo. Tama ka na, Nathan. Ang tagal ko rin siyang ipinahanap sa mga tauhan ko. Tadhana na siguro ang kusang naglalapit sa mundo naming dalawa. Walang kapantay ang kasiyahang nararamdaman ni Zack ng mga sandaling yun. Kaya't walang pagdadalawang isip na dinala niya ang dalaga sa mansyon niya. At dahil basang-basa ang suot nito, ay inutusan pa niya ang mga kasambahay niya para palitan ito ng damit. Makalipas ang halos 1 oras ay tuluyan na rin itong nagkamalay. Nagtatakang nilibot nito ang tingin niya sa kabuuan ng kwarto. Sino po kayo? Nasaan po ako? Nakangiting lumapit si Zack at pagkatapos ay umupo sa kama para mas lalong makita ng malapitan ng babae. Nung una silang magkita ay sinaulo niya talaga ang tunog ng boses nito at ngayong gabi ay doon niya nakumpirma na ang babaeng matagal niya nang hinahanap ay nasa harapan niya. Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi ba pamilyar sa yung boses ko? Kitang-kita ni Zack ang pagkunot ng noo ni Fia habang mariin siyang tinitingnan. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po talaga kayo maalala eh. Sigurado po ba kayo nagkita na tayo? Siguradong sigurado ako, Fia. Bakit niyo po alam ang pangalan ko, sir? Sino po ba talaga kayo? Binigay mo sa akin ang pangalan mo bago tayo maghiwalay, Fia. Ako yung bulag na customer mo noon na walang pag-aalinlangan mong tinulungan. Nang dahil sa sobrang gulat ay napatakip na lamang si Fia sa kanyang bibig, lalo pat bumalik sa isipan niya ang pangyayaring yon, 3 taong mahigit na ang nakakalipas. Kayo pong lalaking yun, sir? Akala ko po ba bulag kayo? Tama ka, Fia. Bulag ako ng mga oras na yun. Sumailalim na ako sa operasyon na ibang bansa kaya matagal akong hindi nakauwi ng Pilipinas para magpagaling. Pero habang wala ako rito, hindi ka nawala sa isipan ko. Sa katunayan, naganap ang mga tauhan ko sa karinderya nyo. Pero wala ka na ron. Natakot ako na baka hindi na tayo muling magkita pa. Bakit niyo po ako pinapahanap, sir? May kailangan po ba kayo sa akin? Nagulat na lamang si Fia nang biglang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Sa puntong yun ay hindi siya mapakali dahil yun ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng kaba na hindi niya lubusang maipaliwanag. Ipinahanap kita kasi hindi ko makalimutan ng gabing yun, Fia. Hindi ko man lang nasilayan ng mukha mo noon pero ramdam ko kung gaano kabuting tao ka. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko sana makabawi sa'yo. Maliit na bagay lang naman po yung ginawa ko, sir. Sa katunayan po, hindi ko nga po kayo nagawang maihatid nung gabing yun dahil bigla na lamang kayong nawala. Hindi ko gustong maabala kita ng sobra kaya umalis na lang ako. Bakit naman po ginawa yun? Masyado pong delikado sa gabi, lalo pat wala kayong nakikita. Paano na lang po kung napahamak kayo? Mas lalong napangiti si Zack dahil sa pag-aalala ng babaeng nasa harapan niya. Napagtanto niya rin na hindi lang pala boses at kalooban nito ang maganda, kundi pati na rin ang muka. Hindi ito nakakasawang pagmasdan. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na yun, Fia. Ang mahalaga, ligtas ako. At ligtas ka rin. Pero ano ba nangyari sa'yo kanina? Bakit nasa gitna ka ng ulan? Kaagad na nabalot ng matinding lungkot ang mukha ni Fia dahil buong akala niya ay katapusan na ng buhay niya nung gabing yun. Mahabang kwento po, sir. Nakakahiyaman po pero pwede po bang humingi ako ng pabor sa inyo? Wala po kasi talaga ako matutuluyan ngayong gabi. Dito ko na lang sa mansyon ko tumuloy, Fia. Kung ako nga lang ang magdedesisyon, mas gugustuhin kung hindi ka na lang umalis dito eh. Kaya ko namang ibigay lahat ng pangangailangan mo. Ayoko pong dumepende sa inyo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakahanap po ako ng trabaho, aalis din po ako rito. Baka po kasi hindi komportable ang pamilya niyo kapag nandito ako eh. Nasa ibang bansa ang pamilya ko. Kaya mag-isa lang ako dito bukod sa mga kasambahay ko. Wala kang dapat ipag-alala, Fia. Ayoko lang pong abusuin ng kabaitan niyo, sir. Kumain na po ba kayo? Ipagluluto ko po sana kayo. Magaling po ako sa kusina. At maaasahan niyo rin po ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Tamang-tama, Fia. Kanina pa ako nagugutom. Pero, sigurado ka bang kaya mong kumilos? Wala bang masakit sa'yo? Ayos lang po ako, sir. Ako na pong bahala sa inyo ngayong gabi. Napangiti sila sa isa't isa matapos ang usapang yun. Pagkalabas nila ng kwarto ay mas lalong nabalot ng pagkamangha si Fia dahil napakalaki at napakaganda ng mansyon ni Zack. Hindi niya lubos akalain na makakatuntong siya sa ganong klaseng lugar. Matagal man silang hindi nagkita.
Komportable naman siya sa piling nito dahil sigurado siya kung gaano ito kabuting tao. Ayos lang po ba talaga na tumuloy ako rito ngayong gabi, sir? Wala po ba kayong girlfriend na magagalit kapag nakita niya ako rito sa mansyon niyo? Hindi inaasahan ni Fia na mapapatawa niya si Zack dahil sa tanong niyang yun. Wala pa sa isip kong pagkakaroon ng girlfriend, Fia. Sa ngayon, masyado akong abala sa mga negosyo ng pamilya ko. Ikaw ba? May nobyo ka ba? Wala pa rin po yan sa isip ko, sir. Sa ngayon po, marami akong pangarap sa sarili ko. Kabilang na doon ang pagkakaroon ng isang maayos na trabaho. Hindi mo naman na kailangan magpakahirap sa pagtatrabaho, Fia. Nandito naman ako para tulungan ka. Hindi po kasi ako sanay na makuha ang isang bagay kapag hindi ko pinaghihirapan, sir. Buong buhay ko po, wala akong ibang ginawa kundi magtrabaho. Kung yan talaga ang gusto mo, pwede kitang bigyan ng trabaho dito sa mansyon. Pwede mo akong lutuan ng pagkain. O kaya naman tulungan sa paghahanda kapag papasok na ako sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Dobleng sahod naman ang ibibigay ko sa'yo. Hindi na napigilan pa ni Fia ang kanyang sarili na mapangiti sa kabutihan ni Zack. Kahit anong pagtanggi niya kasi sa alok nito ay patuloy pa rin sa pagmamagandang loob ang lalaki. Kaya't kahit hindi pa sila lubusang magkakilala, napanatag na rin ang loob niya rito. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nagawa pang umalis ni Fia sa poder ni Zack dahil bukod sa napakabait nitong amo ay mataas din ang pangako nitong sweldo. Bukod pa ron ay mabuti rin ang pakikisama sa kanya ng mga kasambahay nito, pati na rin ang pinsan nitong si Nathan. Sa katunayan ay hindi niya kailanman naramdaman na kasambahay lang siya doon dahil mataas ang respetong nakukuha niya mula sa mga taong nakakasama niya. Isang araw, biglang bumisita si Nathan sa mansyon kaya ipinagtimpla niya ito ng paborito niyang kape. May tanong lang ako, Fia. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong klaseng lalaki para sa'yo si Zack? Napakunot noo si Fia dahil sa biglaang tanong na yun. Bakit yun naman po sa akin tinatanong yan? Hindi po ba dapat mga ex-girlfriend ni Sir Zack ang ini-interview niyo? Wala pa nagiging girlfriend si Zack dahil walang babae nagkaka-interes sa kanya nung nabulag siya. Kahit nabulag po si Sir Zack noon, napakagwapo niya pa rin naman po eh. Mayaman din po siya, matalino tapos maalaga. Sa tingin ko po napakaswerte talaga ng babaeng mamahalin niya. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin alam kung sinong babaeng gusto niya? Wala po akong ideya tungkol sa bagay na yon dahil hindi naman po siya nagkukwento sa akin tungkol sa love life niya. Madalas po, tungkol sa trabahong pinag-uusapan namin. Nangihingi po kasi ako sa kanya ng payo kasi gusto ko rin po makapagpatay ng sarili kong negosyo. Nang dahil sa mga sinabi ni Fia, mahinang natawa si Nathan habang umiiling. May nakakatawa po ba sa mga sinabi ko, sir? Meron, Fia. Natatawa ako kasi napakamanhid yung mga babae. Sa tingin mo ba'y tutulungan at patitirang ka rito ni Zack kung hindi ka special para sa kanya? Nang dahil sa mga salitang yun, muli na namang naramdaman ni Fia ang kakaibang kabog sa dibdib niya. Madalas ning napapansin ang kakaibang titig ni Zack sa kanya, subalit ayaw niya yung bigyan ng kahit na anong mali siya. Hindi niya gustong umasa sa isang bagay na walang kasiguruduhan, lalo pat alam niyang siya lang din ang masasaktan sa bandang huli. Bakit naman po magkakagusto sa akin si Sir Zack? Wala naman pong kahit na anong espesyal na bagay sa akin eh. Baka ibang babae pong tinutukoy niyo, Sir Nathan. Matapos niyang sabihin yun ay bigla namang dumating si Zack. Nagtatakang tiningnan niya ito dahil buong akala niya hindi ito makakauwi ng mansyon sa araw na yun dahil may aasikasuhin itong business meetings. Bakit hindi mo itanong kay Zack ang totoo, Fia? Anong totoo bang sinasabi mo, Nathan? May kalokohan ka na naman bang sinabi kay Fia? Wala no. Kinakamusta ko lang naman si Fia kung umamin ka na sa kanya eh. Hanggang kailan mo ba itatago ang katotohanan siya ang first love mo? Masyado pa naman siya maganda. Baka mamaya niyan, maunahan ka na ng ibang lalaki. Ramdam ni Fia ang biglang pag-init ng kanyang pisngi dahil sa mga sinabi ni Nathan. Nagtama rin ang mata nila ni Zack pero nagkusa na siyang iwasan ito dahil hindi niya kinakayang tensyong namumuo sa kanilang dalawa. May biglang business meeting pa pala ako ngayong araw. O siya, maiwan ko na kayong dalawa ah. Siguraduhin niyong sa mga susunod na buwan, magugulat na lang ako dahil magkakaroon na pala ako ng inaanak. Mas lalong bumigat ang tensyon sa buong paligid dahil sa biyerong yun ni Nathan. Nang makaalis ito ay mas lalong hindi mapakali si Fia dahil ramdam niyang hindi pa rin bumibitaw ng tingin sa kanya si Zack. Pagpasensya mo ng pinsan ko ah. Madalas talaga pinapangunahan niya ako sa mga desisyon ko. Ayos lang po yun, Sir Zack.
Alam ko naman pong nagbibiro lang si Sir Nathan eh. Hindi naman po totoo na may gusto kayo sa akin, di ba? Sa halip na tumanggi, mas lalo lamang nagtaka si Fia nang unti-unting lumapit sa kanya si Zack. Hindi niya rin inaasahan na bibigyan siya nito ng bulaklak. Tama ang pinsan ko, Fia. Nung unang beses tayo nagkita, nahulog na talagang loob ko sa'yo dahil sa kabaitan mo. Kaya nga kahit ilang taon nang lumipas, hindi ako tumitingin sa ibang babae. Kasi umaasa ako muli tayong magkikita. Alam kong ito ng pagkakataon para sa atin. Kaya hindi ko na yung palalampasin pa. Nakatitig lamang si Fia sa bulaklak. Paulit-ulit niyang kinukurot ang sarili sa pagbabakasakaling isang mahabang panaginip lang yun. Subalit paulit-ulit din siyang sinampal ng realidad na ang gwapo, mabait at bilyonaryong si Zack ay may espesyal na pagtingin sa kanya. Sigurado po ba kayo sa mga sinasabi niyo, sir? Pasensya na po sa tanong ko ah. Hindi lang po kasi talaga ako makapaniwala na may lalaking magkakagusto sa akin sa kabila ng katayuan ko sa buhay. Siguradong sigurado ako sa nararamdaman ko, Fia. Pero huwag ka magalala. Hindi naman kita mamadaliin eh. Nare-respeto ko nararamdaman mo. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Matapos ang pag-aming yun ay mas lalong naramdaman ni Fia kung gaano kahalaga si Zack sa kanya. Kahit siya ang katulong sa mansyon ay madalas ay ito pang nagluluto para sa kanya. Hindi siya sanay sa tuwing nararamdaman niyang inaalagaan siya dahil buong buhay niya, siya ang nagsisilbi para sa ibang tao. Subalit nang dumating si Zack sa buhay niya ay hindi niya maikakaila kung gaano kasaya at kapanatag ang puso niya. Sa paglipas ng 3 buwan na magkasama sila sa iisang bubong, doon na rin tuloy na hulog ang loob niya kay Zack, kaya't naging magkasintahan silang dalawa. Hindi naman ito mahirap mahalin dahil sigurado siyang kahit sinong babae, papangaraping mapangasawa ang isang tulad niya. Bukod kasi sa pagkupkup nito sa kanya ay tinulungan din siya nitong makapagpatayo ng sarili niyang negosyo. Kinakabahan ako sa opening ng restaurant ko, Zack. Paano kung hindi magustuhan ng mga customers sa mga pagkain dito? Paano kung malugi ako? Mahigpit na hinawakan ni Zack ang kamay niya kaya kahit papaano ay nabawasan ang pag-aalala niya. Isang matamis na ngiti rin ang ibinigay niya rito, katulad ng madalas nitong ginagawa upang pakalmahin ang puso niya. Masarap lahat ng recipe mo, Fia. Kung akong customer mo, siguradong babalik-balikan kong restaurant mo. Bolero ka talaga kahit kailan, Zack. Pero salamat kasi kahit sobrang busy mo sa trabaho, pumunta ka pa rin dito sa opening ko. Palagi mo lang ako sinusuportahan kaya hindi ko talaga alam kung anong klaseng pasasalamat pa ang ibibigay ko sa'yo. Tuparin mo lang lahat ng mga bagay na nakakapagpasayo sa'yo, Fia. Sapat na yung kabayaran para sa akin. Matapos marinig ang mga salitang yun ay hindi na napigilan pa ni Fia ang kanyang sarili at mabilis niyang hinalikan si Zack. Pansin niya ang bigla ang pamumula ng tenga nito, isang senyales na kinikilig ang binata. Sa puntong yun ay hindi na rin napigilan pa ni Zack ang kanyang sarili at mahigpit niyang niyakap si Fia para pagaanin ang kanyang nararamdaman. Mahal na mahal kita, Fia. Masayang masaya ako sa tuwing nakikita kong unti-unti mo nang natutupad ang mga pangarap mo. Mahal na mahal din kita, Zack. Hindi ko magagawa lahat ng to kung wala ka sa tabi ko. Wala nang mahihiling pa ang kanilang mga puso sa sobrang dami ng magagandang bagay na nangyayari sa piling ng isa't isa. Buong akala ni Fia, tuloy-tuloy ng kasiyahang yun. Subalit isang araw ay bigla na lamang siyang tinawagan ng isa sa mga tauhan niya at sinabing may isang lalaki nang gugulo sa restaurant niya. Sa sobrang pag-aalala niya ay mabilis niya yung pinuntahan at laking gulat niya nang makita niya ang pinsan niyang si Jello. Anong ginagawa mo rito, kuya? Tinatakot mo ang mga customers ko. Wala naman akong balak manggulo, Fia. Kaso ito mga tauhan mo eh. Ayaw akong papasukin sa loob. Hindi yata nila ako nakikilala. Sinenyasan ni Fia ang mga security guards kaya binitawan ng mga itong pinsan niya. Paano mo nalamang nandito ako? Ibang-iba ka na talaga kung makapagsalita sa akin, Fia. Pero naiintindihan ko naman kung bakit napakalaki ng pinagbago mo dahil mayaman ka na. Hinggit na hinggit nga sa'yo halos lahat ng mga kamag-anak natin eh. Hindi siguro sila makapaniwala na ang dating pinagtatabuyan nila noon ay ganun na kayaman ngayon. Bakit mo ba sinasabing lahat ng to sa akin, Kuya Jello? Maayos at tahimik ng buhay ko ngayon. Kaya bakit nagpunta ka pa rito? Hindi ba dapat masaya ka dahil matagal na akong umalis sa buhay niyo? Yun naman ang gusto niyong mangyari, hindi ba? Bakit parang wala tayong pinagsamahan kung makapagsalita ka sa akin, Fia? Namiss lang naman kita, kaya ako nagpunta rito. Ang tagal kaya kitang hinanap nung naglayas ka sa bahay.
Alam mo kuya, marami pa akong kailangan sikasuing trabaho. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo na lang din ngayon dahil hindi ko gusto magsayang ng oras ko. O sige na, sasabihin ko ng totoo, Fia. May sakit si mama ngayon. Nasa ospital siya. Kailangan ko ng malaking pera para sa operasyon niya. Bagamat malalim ang sama ng loob ni Fia sa kanyang tiyahin na si Miranda, hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili na mag-alala ng sobra para sa kalagayan nito. Ano nangyari kay Auntie Miranda? Malalaman mo yan kung sasama ka sa akin sa ospital ngayon. Nang dahil sa matinding pag-aalala, hindi na nagdalawang isip pa si Fia na sumama sa pinsan niya. Isang taxi ang nag-aabang sa kanila sa labas, pero pagpasok niya sa loob ay bigla na lamang siyang nahilo. Hindi niya rin inaasahan na 3 lalaki pang naghihintay sa kanya sa loob. Bago pa man siya tuluyang mawala ng malay ay narinig niyang huling sinabi ng pinsan niyang si Jello. Siguradong malaking perang kikitain natin sa babaeng to, mga pare. Samantala, habang abala sa trabaho ay bigla na lamang isang hindi pamilyar na lalaki ang tumawag kay Zack at sinabing hawak nito ang babaeng pinakamamahal niya. Nang hihingi ito ng 10 milyon kapalit ang buhay ni Fia. Nang dahil sa sobrang pag-aalala niya ay walang pag-aalinlangan siyang pumunta sa lugar na sinabi ng kidnapper para dalhin ang perang hinihingi ng mga ito. Mahigit 3 oras naman ang magising si Fia sa isang abandonadong kwarto. Kaagad na bumalik sa isipan niya ang mga panlolokong ginawa ng pinsan niyang si Jello sa kanya. Hindi niya lubos akalain na aabot sa kasukdulan na ganito ang kasamaan nito. Sa sobrang takot na sa nararamdaman niya ay nagsisisigaw siya sa loob ng kwarto at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Maya-maya pa, isang pamilyar na lalaki ang pumasok sa kwarto kaya't mas lalo siyang sumabog sa galit habang umiiyak. Anong gagawin mo sa akin, Kuya Jello? Hanggang ngayon ba naman ba? Paulit-ulit mo pa rin ginagawang miserable ang buhay ko? Nang dahil sa sigaw niya yun na isang malakas na sampalang tumama sa pisngi niya. Ikaw ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Dahil simula nang dumating ka sa pamilya namin, puro kamalasan na lang dala mo. Ano bang mapapala mo sa paggidna mo sa akin? Matagal mo na ba itong ginagawa, ha? Hindi ka ba natatakot sa mga pulis? Malaking pera makukuha ko ngayon. Kaya pwede bang manahimik ka na lang? Parating na dito ang boyfriend mo. Dala ang 10 milyon na hinihingi ko. Nang marinig ang mga salitang yon ay tuluyan ng binalot ng matinding pag-aalala at kaba si Fia. Sa sobrang pagmamakaawa niya ay nagawa pa niyang lumuhod sa harapan ng kanyang pinsan. Parang awa mo na, kuya. Huwag mong sasaktan si Zack. Kahit ako nalang saktan mo ng paulit-ulit. Huwag mo na siyang idamay sa galit mo sa akin. Subalit sa halip na pakinggan, galit na tinabig siya ni Jello at nagpakawala ito ng isang malakas na tawa. Wala kang karapatang diktahan ako sa kung anong dapat kong gawin, Fia. Kaunting tiis na lang. Magiging mayaman na rin ako. Matapos sabihin ng mga salitang iyon ay tinalian at tinakpan ni Jello ang bibig niya. Patuloy sa pupumiglas si Fia, pero kahit anong gawin niya ay wala pa ring epekto yun dahil kanina pa ring binabalot ng panghihina ang buong katawan niya. Samantala, nang makarating sa abandonadong apartment dala ang suitcase na naglalaman ng 10 milyon, ay pinalibutan ng 10 lalaki si Zack. Maya-maya pa isang mayabang na lalaki na mukhang leader ng grupo ang lumapit sa kanya. Ano? Dala mo na bang 10 milyon na hinihingi ko? 20 milyon ang dala ko. Basta ibalik mo lang sa akin na ligtas ang girlfriend ko. Nasaan si Fia? Malakas na nagtawanan ng mga lalaki dahil sa sagot niya. Gaano ba talaga kahalaga ang babaeng yan at pinag-aaksyahan mo ng milyon? Patapon na nga ang buhay niya eh. Tapos pinulot mo pa. Sana lang wag mong pagsisiyan lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Napakuyom ng kamao si Zack dahil sa matinding galit. Tapusin na natin ang usapang to. Ibalik niyo sa akin si Fia para makuha niyong perang gusto niyo. Tama ka. Tapusin na natin ang usapang to dahil nababugot na rin ako sa kadramahan niyo. Lumapit ka rito. Dali mong perang hinihingi ko. Walang pag-aalinlangang naglakad palapit si Zack, subalit bago pa man siya tuluyang makalapit kay Jello ay bigla na lamang silang nagkagulo lahat dahil sa isang malakas na putok ng baril mula sa isang hindi pamilyar na lalaki. Sa puntong yun ay napalaban na rin si Zack sa mga lalaki. Kaliwat kanan ang suntukan at putukan ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nang mapatumba niya ang ilan sa mga lalaki ay kaagad niyang hinanap si Fia. Gamit ang malakas na puwersa ay tinadyakan niya ang isang pinto at doon niya tuluyang nakita ang sitwasyon ng kanyang nobya. Habang sunod-sunod ang pagbuhos ng mga luha mula sa mga mata niya, ay tinanggal niya ang mga tali at tape sa katawan nito.
Fia, ayos ka lang ba? Zach, ano nangyayari sa labas? Bakit ang daming dugo sa katawan mo? Ayos lang ako, Fia. Huwag mo na akong isipin pa. Ang mabuti, umalis na tayo dito. Nangihinang tumango si Fia. Lumabas na rin siya ng kwarto at doon niya nakita ang lalaking kumidap sa kanya na nakahandusay na ngayon sa sahig. Nabalot siya ng matinding galit para sa mga ito. Subalit nawala ang galit niyang yun nang makita niyang isang pamilyar na lalaki na nakaupo at nakasandal sa isang pader. Wala itong malay habang nakahawak sa balikat niyang dumudugo. Sa sobrang pag-aalala niya ay nanghihina siyang tumakbo papunta sa direksyon nito. Vince! Vince, gumising ka! Zach, ano nangyayari sa kanya? Bakit ang dami niyang dugo sa katawan? Pasensya ka na, Fia. Sa sobrang pag-aalala ko, naiwan ko siya kanina. Pareho nilang inalalayan si Vince para isakay ito sa kotse at dalhin sa ospital. Habang nasa biyahe sila hindi pa rin mawala ang matinding kaba sa puso ni Fia. Matagal silang hindi nagkita ng matalik niyang kaibigan dahil umalis siya sa tabi nito nang hindi man lang nagpapaalam. Buong akala niya, doon na natapos ang pagkakaibigan nila. Pero hindi niya lubos akalain na darating din ito para iligtas ang buhay niya. Ikinwento niya kay Zach ang lahat ng tungkol sa pagkakaibigan nila ni Vince. Gustuhin man niyang manatili sa ospital para bantayan ito, ay hindi niya naman yun magawa dahil paulit-ulit lang siyang tinataboy ng ina nito. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa mansyon kasama si Zach ay hindi inaasahang bisita ang dumating. Nagulat na lamang siya nang makita si Vince. Sa sobrang tuwa niya ay mahigpit niya itong niyakap. Vince, anong ginagawa mo rito? Tumakas ka ba sa ospital? Sigurado ka bang maayos ng lagay mo? Sa balikat lang naman ako natamaan, Fia. Kaya hindi ka na dapat mag-alala pa sa akin. Ikaw, kamusta ka? Ayos lang ako, Vince. Hindi naman ako sobrang sinaktan ni Kuya Jello. Nakakulong na silang lahat ngayon. Kaya siguradong hindi ka na nila malalapitan pa. Pasensya ka na rin pala sa lahat ng mga masasakit na salitang sinabi sa'yo ni Mami noon, nung nasa ospital ako. Tama naman si Tita Dina, Vince. Nang dahil sa akin, nalagay sa alanganin ang buhay mo. Sinabi niya rin sa akin na nasa airport ka na noon para bumalik sa US. Pero tinawagan ka ni Kuya Jello at nanghihingi pa ng pera sa'yo. Pasensya ka na sa lahat ng ginagawa niya sa'yo. Huwag mo nang isipin pa yun. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay maya-maya pa ay dumating na si Zach na kagagaling lang sa kusina at abala sa pagluluto. Oo nga pala, Vince. Ito nga pala si Zach, boyfriend ko. Nasabi ko na sa kanyang lahat ng tungkol sa pagkakaibigan natin kaya hindi na rin siya makapaghintay pa na makilala ka. Napangiti si Fia nang makita niyang nagkamay silang dalawa. Salamat sa pag-aalaga mo kay Fia. Masayang masaya ako na makitang masaya ang puso niya ngayon. Maraming salamat din sa lahat ng tulong mo sa kanya mula noon hanggang ngayon, pare. Tatanawin ko yun bilang isang malaking utang na loob. Sagot naman ni Zach. Maiwan ko na muna kayo saglit ha. Zach, ako nang bahalang mag-asikaso ng mga niluluto natin. Basta siguraduhin mong hindi naboboard ang bisita natin. Walang kapantay ang tuwang nararamdaman ni Fia nang makita niyang mabilis na naging malapit ang loob ng dalawang lalaking mahalaga sa buhay niya. Subalit sa tuwing bumabalik sa isipan niya ang lahat ng masasakit ng pangyayaring naranasan niya, ay hindi niya pa rin maiwasang masaktan. Nang dahil sa miserable niyang buhay, ay dalawang lalaking malapit sa buhay niya ang muntik nang mapahamak. Mabuti na lang at nandyan si Zach sa tabi niya na binibigyan siya ng walang kapantay na pagmamahal para maglaho lahat ng pagdududa sa puso niya. Mahirap kalimutan ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya, subalit sa tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya ay unti-unti na rin siyang nakausad sa mga ito. Makalipas ang 2 taon ay dumating na rin ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Habang naglalakad siya papunta sa altar ay ramdam niyang umiiyak ang matalik niyang kaibigan sa tabi niya. Isang totoong pamilya at nakakatandang kapatid ang turing niya rito, kaya naman ito nang naghatid sa kanya papunta sa lalaking pakakasalan niya. Masayang masaya ako dahil nahanap mo ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo, Fia. Alam mo bang paulit-ulit ko itong dinadasal noon? Na sana dumating ang araw na madalas kita makitang nakangiti. Napatingin si Fia sa kamay ni Vince na nakahawak sa kanya. May peklat ang kamay nito dahil sa pagligtas na ginawa nito noon sa kanya. Masayang masaya siya dahil kahit hindi sila araw-araw na nagkikita, ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan nila. Maraming salamat sa tulong mo sa akin, Vince. Hindi ko makakalimutan lahat ng kabutihang ginawa mo noon sa akin hanggang ngayon. Nang makarating sila sa harap ni Zach ay hindi inaasahan ni Fia ang mga sunod na sinabi ni Vince. Ipinagkakatiwala ko si Fia sa'yo, Zach.
Isa siya sa pinakamahalagang babae sa buhay ko. Hindi ko man masabi ng harapan sa'yo, pero mahal na mahal ko siya. Higit pa sa isang kaibigan. Kaya sa oras na saktan mo siya, hindi ako magdadalawang isip na bumalik sa Pilipinas para kunin siya. Huwag kang mag-alala, Vince. Mamahalin ko si Fia ng higit pa sa sarili ko. Araw-araw kong ipaparamdam sa kanya kung gaano ako swerte magmula nung araw na makilala ko siya. Maya-maya pa ay nagsimula ng seremonya ng kasal. Habang nanonood ay hindi na napigilan pa ni Vince ang mas lalong pagpatak ng mga luha sa mga mata niya. Napakasakit makita na ikakasal na sa ibang lalaki ang babaeng matagal niya ng lihim na minamahal. Subalit mas nangingibabaw pa rin ang sakit na yon ang kasiyahan dahil sa wakas ay sigurado siyang hindi na magiging malungkot pa ang matalik niyang kaibigan. Matapos ang kasal na yon ay mas lalong naging masayang pagsasama ni Zack at Fia. Makalipas ang 4 na taon ay meron na silang 2 anak na mas lalong nagbigay ng kulay sa kanilang tahanan. Mommy, darating po ba ngayon si Ninong Vince? Miss na miss ko na po namin siya ni Viana eh. Ang tagal na po namin hindi naglalaro. Napatigil sa pagluluto si Fia nang marinig niya ang tanong na yun mula sa kanyang anak na si Shane. Si Viana ang panganay na anak ni Vince. Nang bumalik kasi ito sa ibang bansa, matapos ang kasal nila ni Zack, ay nabalitaan niya na lang na may nagugustuhan na rin itong babae. Matagal niya na rin yung ipinagdasal na sana'y makahanap ng totoong pagmamahal ang matalik niyang kaibigan, kaya't masayang masaya siya na may sariling pamilya na rin ito ngayon. Yes, baby. Parating na sila ngayon kasabay ang daddy mo, kaya mag-ready na kayo ni Baby Sian, ha? Huwag kayong masyadong malikot. Opo, Mami! Excited na po ako! Matapos ang maikling usapang yun ay bumalik na rin sa pagluluto si Fia. Birthday ngayon ni Zack at saktong umuwi naman ng Pilipinas ang pamilya ni Vince, kaya inimbitahan niya mga ito sa mansyon. Makalipas ang halos kalahating oras ay narinig niyang dumating ang mga ito, kaya't ipinasikaso niya na agad sa mga kasambahay ang lahat ng natapos niyang lutuing pagkain. Mabilis niyang sinalubong ng yakap si Zack at pagkatapos ay binati ang kanilang mga bisita. Vince! Aika! Mabuti naman at nakarating na kayo. Hindi pwedeng hindi kami pumunta dito, Fia. Dahil kagabi pa umiiyak ang anak naming si Viana. Namiss atang kalaro itong anak mong si Shane. Ganyan talaga mga bata, Vince. Hindi napapagod maglaro. Halika kayo, marami ako nilutong pagkain. Habang pinagmamasdan ni Fia na masaya ang mga malalapit na tao sa buhay niya, napakagaan talaga ng pakiramdam niya. Mas lalo pa siyang sumaya nang maramdaman niya ang halik ni Zack sa labi niya. I love you so much, Mal. Maraming salamat sa lahat ng mga niluto mong pagkain. Siguradong mapaparami na naman ang kain ko ngayon. Happy birthday, Zack. Niluto ko talaga lahat ng mga paborito mong pagkain ngayon kasi alam kong namiss mo yon. Mahal na mahal din kita, kasama ng mga anak natin. Napangiti na lamang ang mag-asawa sa isa't isa. Sa puntong yun ay wala na silang ibang mahihiling pa dahil napakaraming biyaya na ang natatanggap ng pamilya nila. Ipinangako ni Fia sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang maranasan ng mga anak niya ang lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya noon. Gagawin niya ang lahat upang mabigyan sila ng isang magandang buhay, upang makapagtapos sila ng pag-aaral at hindi nila maranasan ang pagmamaliit sa kanila ng ibang tao. Nangako rin si Zack sa kanyang sarili na magiging mabuti siyang haligi ng tahanan upang manatiling masaya at matatag ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Fia at Zack. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.